Jeremias, Kabanata 39. Dumating si Haring Nebukadnezar ng Babylonia kasama ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Jerusalem noong ika-10 buwan ng ika-9 na taon ng paghahari ni Haring Zedekias sa Huda. At noong ika-9 na araw ng ika-4 na buwan naman ng ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias, napasok nila ang lungsod. Matapos makuha ang Jerusalem, lahat ng pinuno ng hari ng Babylonia ay sama-samang naupo sa gitnang pintuan ng lungsod. Kabilang dito sina Nergal-Sarezer, Samgar-Nebo, Sarsikim ng Rabsaris, Nergal-Sarezer ng Rabmag, at ang iba pang mga pinuno ng hari ng Babylonia. Nang makita sila ni Haring Zedekias at ng kanyang mga tauhan, tumakas sila pagsapit ng gabi. Sila'y dumaan sa halamanan ng hari, sa pintuang nasa pagitan ng 2 pader, at tumakas patungo sa libis ng Hordan. Ngunit hinabol sila ng mga kawal ng Babylonia at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Nabihag si Zedekias at ang mga kasama niya at dinala kay Haring Nebukadnezar na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat. Iginawad ni Nebukadnezar ang hatol na kamatayan. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan nito, pati ang mga pinuno ng Huda. Ipinadukit ang mga mata ni Zedekias, at pagkatapos ay ginapos ng kadena upang dalhin sa Babylonia. Sinunog din ng mga kaaway ang palasyo ng hari at ang mga bahay sa lungsod, at iginuho ang mga pader ng Jerusalem. Sa pangunguna ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taong nalabi sa lungsod, pati ang mga kumampi sa kanya. Ang tanging niyang iniwan sa lupain ng Huda ay ang mahihirap na taong walang anumang ari-arian. Binigyan pa niya sila ng mga ubasan at bukirin. Iniutos ni Haring Nebukadnezar kay Nebuzaradan, "Kunin mo si Jeremias at alagaang mabuti. Huwag mo siyang sasaktan at sundin mo ang kanyang kahilingan." Kaya isinama ni Nebuzaradan ang matataas na pinunong sina Nebuzazban, Nergal-Sarezer, at lahat ng iba pang pinuno ng hari sa Babylonia. Kinuha nila si Jeremias mula sa himpilan ng bantay at ipinagkatiwala kay Gedalias, anak ni Ahikam na anak naman ni Shaphan. Doon siya tumira kasama ng sarili niyang mga kababayan. Samantalang nasa himpilan ng bantay si Jeremias, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia at sabihin mo, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Matutupad na ngayon ang lahat ng sinabi kong pagkawasak laban sa lungsod na ito. Makikita mo ang kapahamakang aking ibinabala sa takdang araw. Subalit ililigtas kita sa araw na iyon, at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga taong kinatatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nanalig ka sa akin."